Nagayag ng kanyang salubin ang actress-singer na si Cassie Concepcion ukol sa pagiging produkto ng isang broken family. Aware naman ng lahat na ang dalaga ang nag-iisang anak ng dating mag-asawang sina megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, kung saan may kanya-kanya na rin itong mga pamilya sa kasalukuyan. At sa kanyang panayam kay Ogie Diaz na mapapanood sa YouTube channel ng huli ay nag-open up nga si Casey kung ano ang kanyang mga pinagdaraanan habang lumalaki sa isang broken family. Aminado ang dalaga na nakakaramdam siya ng pakiramdam na mag-isa, lalo na't may kanyang-kanyang pamilya na ang kanyang mga magulang matapos itong maghiwalay. At dahil nga wala namang siyang choice kundi magkaroon ng blended family, ay may pakiramdam si Casey na kinakailangan niyang magkaroon ng relasyon sa parehong side ng kanyang mga magulang. Napakahirap daw ayon sa kanya dahil may mga oras na kailangan niyang makiayon sa mga pamilya ng kanyang mga magulang, lalo na sa pakikisama sa kanyang mga kapatid at mismong sa mga asawa ng kanyang mga magulang, katulad na lamang ng stepfather nitong si Kiko Pangilinan at stepmother na si Genevieve Biatco Gonzales na asawa ng kanyang amang si Gabby at dati nitong kinakasama na si Jenny Siquia. Sa ad niya, ako lang ang pilit talagang nakikipagkita sa lahat ng involved sa blended family ko. Feeling ko parang naging responsibilidad ko maging okay sa lahat and to make sure na may relationship ako sa kanila. Kasi family is very important for me. I love family. In that case, ako mismo ang magpapakita ng pakikisama sa lahat sa kanila, which I really enjoy most of the time. Iwan ko ba kung bakit? Kaya, I'm very thankful kay God sa pag-guide sa akin at pagbibigay ng magandang kalooban sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga pamilya ng aking ama at ina, sa mga kapatid ko, sa kanila. Naging bukas rin si Casey sa kanyang mga nararamdaman at aminado itong hindi lahat ay nagigets kung ano ang kanyang pinagdaraanan bilang anak mula sa isang broken marriage. Ayon sa kanya, hanggang sa ngayon kasi marami pa rin ang nagtatanong sa kanya sa kung ano nga ba ang totoong dahilan ng paghiwalay ng kanyang mga magulang noon sa kabila ng mga bagay na hindi dapat ikonsidera dahil kung tutuusin, wala siyang kinalaman sa totoong dahilan at pangyayari. Nasasaktan daw siya sa mga isyong ito na ibinabato sa kanya dahil bilang anak, musmus pa lamang ang kanyang kaisipan noon para usisain ang totoong dahilan ng paghiwalay ni Gabby at Ate Shawi. Pagpapatuloy pa niya, yung mga pamilya po na buo, yung hindi nakaranas ng hiwalayan, hindi nakaranas ng nawalay sa isa't isa, baka po mahirapan maintindihan yung mga blended family. And even families na buo, hindi perpekto. Kahit sabihin mong kumpleto naman ang pamilya mo, nandyan ang nanay at tatay mo, tutok naman sila. May ate ka pa nga, may kuya ka pa nga. Bakit hindi pa rin perpekto? I think yun na yung acceptance sa tao ng tayong lahat. Kahit buo yung pamilya, kahit hindi. Minsan, may lumalabas pa nga from a broken family na mas maganda pa yung buhay because sa experience nila. At saka po hanggang sa ngayon, hindi pa matapos-tapos ang issue about my mom and dad. At sa mga nakakaintindi, bata pa po ko noon para pangimusawkan ang mga bagay in between the intimate relationship of my parents. And besides, no one in this world is perfect to stay uphold of the relationship kung hindi naman na mag-work, di ba? Sana naman po maintindihan nyo rin ang sitwasyon ng ibang tao at hindi dapat natin itong bantayan sa lahat ng oras. And it's better to mind na lang our own self and family to live our lives to the fullest. May malalim rin na hugot si Casey na sa kabila ng pagkakaroon ng sariling pamilya ng mga magulang ay kinakailangan pa rin niyang maging positibo sa buhay. At dahil dito, nagsasariling sumikap rin siyang buhayin ang kanyang sarili at maghanap ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya sa kabila ng samusaring mga isyong binabato sa kanya at sa kanyang mga magulang. Inamin niyang mahirap sa katulad niyang anak ng mga celebrities dahil hindi siya nakakawala sa mga pagsubok sa kanyang buhay dulot ng mga isyo sa kanya tulad na lamang ng anak ng isang broken family, pagkukumpara sa kanyang mga kapatid at ang binibintang maluho di umano siya sa mga mamahaling bagay at kung ano-ano pa. Alam nyo, syempre, may pamilya na rin ang mother side ko. May pamilya na rin ang father side ko. Minsan, mapipil mo na mag-isa ka lang sa gitna. Ang important is gawin mo yung best mo na tratuhin mo ng tama. Unang-una, yung sarili mo. Tanggap ko na ito, yung pagkukulang sa buhay ko. Pero, meron ako nito. Hindi lahat ng kapamilya makakasundo mo. Hindi lahat ng family magiging smooth yung relasyon. May time talaga na pwedeng hindi kayo okay. Para ikaw, makokontrol mo yung sarili mo. Yung ibang tao, hindi mo makokontrol.
Pero yung sarili mo, you can control yourself. So, kung sakali man na merong away o hindi pagkakaintindihan, it's okay. It will be okay. Pero ganun pa man, tuloy lang ang buhay ayon kay Casey dahil hindi sa lahat ng oras ay pumipermi na lang ang mga problema at dagok sa kanyang sarili. At darating ang mga panahon, natatantanan na siya ng mga samot-saring isyo kasama na rito ang mga problemang kinakaharap niya sa kanyang mga bashers online na isa sa mga dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay dala-dala pa rin niya ang mga maitim na pangyayari sa kanyang mga magulang. Isa lang daw ang kanyang kinakapitan sa tuwing nagkakaroon siya ng mga pagsubok sa buhay at ito ay walang iba kundi ang buong may kapal na nagbigay sa kanya ng oportunidad makita ang mundo at matutunan ang tunay na buhay. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.